Ayan, ganda ng mga bahay, oh. Nakaka-amaze ang lalaki ng bahay nila. Promise. Dati, sabi ko sa sarili ko, ang ipapagawa kong bahay sa Pilipinas ay Middle East design. Yung ano ba, may mga arko-arko. Ganda kasi dito, promise, yung mga mayayaman. Ganda ng bahay nila. Ayun, na-amaze ako sa kanilang architecture. Ayan. Kaso, hindi nangyari. So sad, diba? Pero okay lang, at least nagkaroon naman ako ng bahay. Napagawa ko naman yung bahay. But hindi nga lang ganun ang design kasi walang magaling na karpintero. Hindi naman mahal kasi kumuha ka ng yung mga construction company talaga sa atin, di ba? Yung mag-hire ka. Actually, pasalamat ako sa tatay ko kasi siya lang talaga ang gumawa ng bahay namin. Kaya nga siya nagkasakit. So, yun ang aking regrets. Ang katipid nga ako pero si Papa masyado siyang napagod. Ay, siyempre matanda na. Ayun, kasakit siya. Nagkatubig ang baga. Tapos, ano siya? Ay, natakot akong anuhin. Takot kaming yung patubuhan. Akala ko naman kasi, pag patubuhan, yung kalaki ng corrugated tube. Naman pala ay parang tube lang ng Pero okay lang. Baka hanggang ganito na lang talaga din ang buhay ng tatay ko. Kaya yun. Nag-pass away siya July 2024. Lately lang. Ayun. So sad pero okay lang. Maganda yun. Ang gaganda ng bahay nila dito. Lalakad lang ako kasi dito. Kailangan gusto mag-exercise. Nakakalungkot lang kasi alam mo ba, isa sa mga inspirasyon ko ang tatay ko. Kasi talagang siya yung kumustahin ka everyday. Kumusta ka na, Aimil? Kasi mama syempre. Yan ang mga bahay yan. Aside sa baby ko, syempre sa kids ko, my mother and father. Anong iba. Alam mo, just this time ko na nga lang na-realize na mas mahalaga kaysa sa asawa. Promise. Hindi ko na nga kailangan ng asawa eh. Kaya pagka may mga struggle sa relasyon at tatakot-takutin ka ng hiwalay, what the fuck? Sa unang kinaya ko eh. From 4 years old to until now, walang support. Ala goods, ala is good, no? Talagang ipoprovide niya yung Kaya ang gaganda ng bahay, oh. Ayan. Kaka-enjoy maglakad kasi alam mo yun, talaga siya. Ayan, ang gaganda ng mga ambience sa bahay. Ayun. Tapos yun, ako na broke talaga. Hirap kayang makabangon pero ayos lang. At least na pasaya ko naman sila before pa nangyari yung insidente na gano'n. So now, ang kailangan kong pasayahin ay ang aking mother. Kasi nag-iisa na lang siya. At saka yung ito, tandaan na din si mama, na siya 69. Naka 69 lang ng October 7. So yun, ito lang yung small vlog ko ngayong araw na to. Actually na ngayon 7 o'clock na Yan. Sarap ayan ang sasakyan ko. Hindi ako nagdamit ng sasakyan kasi mas gusto kong maglakad, mag-alis ng stress sa buhay.
Nakaka-stress, maraming bayaran. Pero walang pera. Siya, hanggang dito na lang ang aking mini vlog for today, guys. Thank you so much.